Hello mga kol, welcome back sa ating YouTube channel Surplus TV. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyong kalimutan i-like, share, and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para laging updated sa ating mga susunod na video uploads kagaya ito. Ngayon mga kol, pakita natin yung ating Suzuki Everyban DE17V 4x4 Tiptronic or AGS. Ito yung pinakatipid sa lahat ng minivan kasi AGS na po siya mga kol. Ayan, so makita natin dito yung kulay ng ating unit is color beige. So ito yung request ng ating customer na lagyan ng hood na design dito na mayroong logo na Suzuki pero i-matte black niya. Ayan, so makita natin dito or black din dito, then black din dito. So bagay na bagay po sa ating unit kasi itong housing ng ating fog lamp is naka black din. Then meron tayong steel bumper based sa request ng ating owner. So yung roof natin is black din. Yan, so yung body lang talaga yung kulay beige. So fully tinted po yung ating unit. So makita natin dito sa gilid mga kol, meron tayong customized na fender. Yan, so yan po yung customized natin na fender. Meron din tayong 13 inches na brand new tire and brand new mags. Ayan. So fully undercoat po yung unit natin. Yung ating side mirror is auto fold na po yan and retractable mga kal. Ayan. So makita din natin dito. Yan po yung kulay ng ating unit. So naka black po dito, then beige po dito. So kinalayan natin ng kulay black yung mga door handle. So fully tinted, yung poste black na black. So napaka ganda tingnan. So high roof po yung ating unit. So makita natin dito. Ayan. So dito sa likuran, close natin to, meron tayong customized na spoiler. Ito yung ating customized na spoiler. Hanggang dito po yung black na kulay ng ating unit. So metallic black po yung gamit natin. So lahat ng DE17V is ganito po yung taillight. So same lang po sila sa DE64B. So meron din tayong step board dito. Ayan. So dito meron tayong opener. Ayan, makita natin. Ayan din dito. Ayan, meron tayong third light. Yan po yung third light ng ating unit. So dito makita natin brand new yung matting natin. So nandyan pa din yung original. Then nilagyan natin ng bago para mas matagal po masisira yung ating mga matting. So makita natin high roof, napakataas po yung clearance dito. Ito po yung mga unit na napakagandang gawing mini camper van. So mostly sa mga ganitong unit sa Japan makikita namin is yung concept nila. Kung hindi off-road is mini camper van. Yung ceiling natin is bago na din. Felt yung gamit natin kulay black. Ayan, so meron tayong room light dito. Yan po yung room light natin. So functional po yan lahat. So titingnan natin. Diyan yung camera. So napakalaki po yung space ng ating minivan pag na-fold yung ating upuan dito sa harap. Ayan. Kita natin yan. So yan po yung upuan natin pag naka-fold. So napakaganda po na gawing mini camper van, multi-purpose po yung mga ganitong unit mga kol. Kasi pwede kasya po yung mga maliliit na motor dito. Kahit dalawang bike dito, kasya po sa loob. Kung marami kayong cargo, mamalengke kayo or mag-grocery, pwede po dito sa ating unit. So yung unit pala natin mga kol is nakaka-captain seat. So kung pansin nyo, meron siyang mga headrest. Ayan, so pakita natin dito sa harap. Ayan. So ayan, makita natin dito. Naka-plastic po yan lahat dito. Basta mga nakaka-captain seat na mga unit. Ayan. So meron tayong jack, tie wrench at saka riser dito sa gilid. So ito po yung mga upuan natin mga kol. Left and right. So meron siyang headrest. So fix po yan. Hindi katulad ng mga W na mga variant or mga DE64W na ma-move natin yung upuan. Ito is fixed. Kung ano yung sit up, ganyan po talaga yan mga kol. Yung harap lang is pwede natin yan ma-move forward and atras din. Pwede natin yan ihiga, i-recline kung gusto natin. Pero dito sa second row, naka-fixed type po yan. So brand new pa rin yung ating matting dito. Then yung mga ano natin is meron tayong mga extra lagayan dito. So check naman natin dito sa harap. Ayan. So makita natin yung ating mga power window switch. So functional po yan. Ayan. And then ayan. So check natin. Ayan. Tapos dito auto fold. So function po yan lahat. So makita natin dito
yung ating 4x4 switch. Ayan po yung 4x4 switch natin. Ayan. Ayan, so makita natin yan is mag-upper po yan dito sa ating dashboard. Ayan. Move natin konti. Ayan. 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 So nag-upper na po yung ating ano dito mga kol, yung 4x4 ng ating unit dito sa panel gauge natin. So makita natin yung panel gauge natin, ganyan po. Yung steering wheel natin, ito stock po yan. So meron tayong digital temperature gauge dito. Ang kagandahan sa mga itong unit mga kol is marami po siyang mga lagayan dito ng mga cup holder. Isa, dalawa dito, bottle holder. Ayan. Din dito makita natin yung ating hazard switch. Ayan. Aircon switch. Ayan, makita natin. Ayan, aircon switch. So sa kabila ito yung shifter natin. So Tiptronic. Ayan. Ito yung manual mode, automatic mode. So ang kagandahan sa mga ganitong unit mga kol is meron siyang eco mode. Yan po yung kanyang eco mode. So kaya napakatipid. So yung gas ratio nito or gas consumption is umabot po siya ng 1:16. 1 liter is to 16 km to 1 liter to 20 km. Depende po yan sa driver. Ayan. So yan, check naman natin yung makina ng ating unit. So yan, dito kita natin yung makina natin. So yung makina pala nito mga kol is K6 or RO6A engine, 660cc, 49 horsepower, non-turbo, VVT na po, kaya matipid po sa gas. Yung kanyang throttle body is fully electronic na din. Then yung ating gas pedal is electronic na din, kaya napakatipid po yung ganitong unit kasi accurate po yung binabato ng pedal papunta dun sa ating ECU, then from ECU to throttle body naman, at saka pag-distribute ng mga fuel, air and fuel mixture sa ating makina. So ito yung mukha ng RO6A na makina mga kol. Ayan, so non-turbo variant. Ito yung ating common rail. So ano po siya, plastic po yan. So ito yung injector natin, isa, dalawa, tatlo. PCB valve, dito tayo mag-refill ng oil. Ayan, so meron tayong oxygen sensor dito, dalawa. Ayan, dito din yung ating camshaft sensor din sa ilalim. Nandyan po yung ating mga VVT solenoid at saka yung ating crankshaft sensor. Then dito makita natin yung ating throttle body. Ayan. Kita natin. Ayan. So makita natin dito yung ating main air filter housing, throttle body. Ayan. So ito yung ating alternator, aircon compressor, main fuse box, din yung ECU natin dito sa gilid ng air filter housing. So yung hood opener naman natin mga kol is nandito. Ayan. So check natin yung hood natin kung ano yung makikita natin dito. Ayan. Ayan. So dito sa hood natin, ito yung stick natin. Ayan. So ito yung ating coolant reservoir. So coolant yung mga nilalagay natin. Dito yung ating windshield washer reservoir. Then dito is yung ating brake fluid reservoir. So yan po yung unit natin is 4x4 Tiptronic. So ito yung pinakatipid sa gas consumption sa lahat ng minivan na lumalabas ngayon. So yung presyo is umabot po siya ng 371,000. All in na po yan mga kol. Complete LTO registration, itong buong unit at saka yung mga accessories na nilagay. So yan lang muna yung aming vlog for today mga kol. Maraming salamat po sa iyong patuloy na pagsubaybay. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para updated kayo sa ating mga next video uploads kaganito. Ingat po mga kol and bye bye. God bless po sa ating lahat.